Thank you. Ano, okay na. Ngayon, hindi ka dito. Dito tayo. Ayos na ba yung all-star cast na ba dito sa lamesa? Simento mo pa muna dyan eh. Okay, sige, kakain na lang po tayo, pero tahimik lamang po tayo dahil meron tayong konting ano pa rito, interview. Good morning, friends and guests. Welcome to Friday Balitaan sa Hotel Rembrandt. At magpapasalamat muna ako dahil sa inyong pagsama rin sa aking konting kainan. At at the same time, we're trying to have a friend, no? Pamilya po ng Eduarte. At nandito yung aming ninong, si Gerald Santiago, who can give us more information dito sa mga telenovela nito, mga taga-BJMP. Dahil, remember last week, I exposed ni Inspector Angie Bautista, yung kalokohan sa BJMP. Yun eh, yung talagang normal na kalokohan. Pero yung abnormal na kalokohan na lahat ng penitentiary ginawang Cebu Laboratory na dito mga triad operation na kontrolado yung mismo mga opisyal ng BJMP. At despite doon sa gusto na lang mag-quit ni Director Bukayo as BJMP chief, dahil nga number one, burn out na siya. Secondly, siyempre, pagka ikaw tumatanggap ka ng pera sa sindikato, pag hindi ka nakapag-deliver, ikaw na target ng sindikato. Kaya yun, doble ka ba niya ngayon? Yun ang malaking problema. Siguro, unahin natin muna si Gerald Santiago, no? Dahil itong boss kong ito, maraming karanasan sa mga kalokohan at hindi nakakalusot dito sa mga mafia operation. At sa kahit na saan mo ilagay ito, talagang hindi pinapalusot ni Gerald Santiago yung mga yan. Gerald. Bigyan pala kami ng briefing. Good morning everybody, happy birthday Eric, and I just came last week to wish you happy birthday. Thank you. Ano gusto niyo sabihin ko? Ikaw, thank you. Yung mga nangyari sa BJMP. No, we're talking about Bucor. Okay, Bucor, sorry. There are two, yung BJMP, Bucor, and Provincial Jails yan sa ating jail system. Ngayon, sino ako kasama natin? Si Biloso o yung... Pwede kung pwede mong mabigyan ng ano? Yeah, because this is interconnected to it. Interconnected. Una-una, yung kay Mary Jane Biloso, I'm sorry, yung mga nagsusuporta sa kanya. Tahimik lamang po, tahimik. Yung nagsusuporta sa kanya, I like to disagree sa inyo. Kasi, yung based on my experience, walang innocent na Pilipino pumupunta dyan. Kasi yung, alam nyo, yung isang mode of transporting drugs is by ingestion. Yan yung nilululon, no? Pasok sa tiyan, kaya may namamatay. Normally, it's done not for shabu, but for cocaine. Kaya may namamatay dyan, sumasabog sa tiyan, nagpa-birth dyan. Pag in-x-ray yung katawan ng tao, nakikita sa x-ray yan eh, no? Ngayon, yung nag-i-ingest, tinetrain yan. They are trained to do it. Alam niyo yung ginagawa niyan? Naghihiwa ng karot. Yan ang nilulunok nila. May practice yan. May practice yan. Pagkatapos, pati ang paglalagay ng maleta, may positioning yan. Tuturuan ka paano mo i-pwesto yung maleta para hindi makita sa x-ray. Di ba pagka tayo nagpapa-x-ray tayo, bali ng buto, lahat. Sabi, tumagilid ka. Depende sa pwesto para makita kung anong parte ng katawan mo may tama. Ngayon, na-mention, balikan natin dito sa Philippine side. Itong mga West African, basically they are the Nigerian, puro itim to.
Pumupunta sa Pilipinas to at pumupunta sa probinsya. Pupunta yan, kunwari mga missionaries, mga religious groups, o kaya recruiter. Alam niyo naman sa probinsya, in the province, pagka sinabi rito, I'm sorry about sa mga taga-Samar, sa Samar, pagka sinabing galing ka sa Maynila, pag nagsayawan, Mayo, Kuratsa time to, fiesta time. Basta nang galing ka sa Maynila, immaterial, kung ikaw yung white collar worker, or kasambahay ka, pagka nagsayawan sa Samar yan, saka sa Leyte, special number yan, because you're a very important person. Ano pa pagka nagbiyahe ka sa abroad? Di lalo kasi katantar, benta mo lahat ang karabaw, benta mo lupa. Baka pwede baka kapamilya mo, ibenta mo para makabiyahe ka lang, di ba? Kasabihan sa Mindanao, ang asawa ibebenta para sa baril. Ganyan din yan, ang Pilipino, makabiyahe lang, ibebenta ang karabaw and everything. Now, yung mga nagre-recruit, kaya sabi ko, balikan si Sergio. Check ang background niya. Maraming kalokohan na ito. Alam niya yung ginagawa niya. Narinig ko siya interview. Sabi ko, sinungaling ito. Nakali niya pagkabinyahe. Ang alam niyo, sa drug map, ang Malaysia, ang melting pot. Yan ang sentro ng drug mules. No? Nasa ako sa Malaysia, 77 to 80. As an intelligence officer of the Philippine government. Ang kalaro ko dyan, KGB, CIA, mga sobla. Andiyan kami lahat. Kami puro commercial attaché. Commercial attaché, ang common cover, whiskey rito. Pagka commercial official, tandaan nyo, at basta nakatira sa labas, even sa US Embassy, may lugar sila eh. Pag itinira sa labas yan, operator yan. Ano? Tama. So ito, pagdating yan, connected na yan. Yung iba nag-aasawa ng Pilipinas, i-deploy yan. Noong time namin, Malaysia, nasa China ang counterpart, magkamag-anak. Pupunta ka from Malaysia, magdadala ka ng maleta, sasaluhin ka sa China. Coordinator yan. Pagdating mo sa Malaysia, isasalo na sa'yo. Sasaluhin ka na dyan. So, programa, sistema nila yan. So, sabi ko, I beg to, with your indulgence, I hope you will understand it because I'm talking based on my actual experience. Balikan natin si Binoso. Ewan ko kung mabubuhay pa yan. But for how long? Ang ginagaya ng China, ng Indonesia is China. Sa China, there are more than so many Chinese na nakakulong. Si Bintain gusto natin i-save. Mismo ang Chinese government, tao nila, kababayan nila, pinapatay because of drugs eh. Ano ko dyan, pagka binaril ka, papatayin ka, babarilin ka, magbabayad ang pamilya ng bala, babayaran mo yung permission, bayaran mo pati bala. In China. And I work very closely with the Chinese narcotics. Sinabi nila sa akin, huwag na kayong makiusap. No yan sa amin. And I think that is what the President of Indonesia is doing. Paano makakalibre yung kababayan natin? Pinatay na yung 8 foreigner din. What is so special about the Filipinos? Napaka-special pa natin tao para makalibre tayo. There are only 3 instances where Binoso can be saved. Una-una, buntis pa siya. Hindi naman siya buntis. Down. First criteria for reprieve. Second criteria is gross miscarriage of justice. Pero proven na doon sa Supreme Court, dininay na tayo eh. Ano pa pinakamataas sa pupunta na? Twice denied ang appeal. Di ba? Sa Indonesia Supreme Court. Kasi sila naglilitis doon eh. So, second, I doubt it very much. The third criteria is if you can neutralize a bigger syndicate, higher organ. Si Bintain dapat na-save yan eh. Because kami nung inoperate namin si Bintain, napasok ang sindikato. Pero nung umalis kami sa PDEA, tinigil ang operation. Bitay si Bintain. Because incomplete. Napasok ang sindikato pero hindi na-neutralize.
It is a long process. Paano gagawin ng government natin ngayon yan? Babalikan mo si Sergio, i-request natin iwirin si Binoso. Papayagan pa ng Indonesian government yan. Kaya tayo may case nga doon sa Amerika, di ba? Si Pemberton. Correct. Oh, kahit malakas ang kwan, pinilit natin, ipilit si Pemberton dito. I think the Indonesians will do the same. Di ba? So yan ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ang drug problem natin is just talamak. When you look at the drug problem sa Philippines, look at the price. Nang pumasok ako sa PIDEA, the price of a kilo of shabu is 1.5 million. Umabot siya noong time namin ng umabot ng 15 million pa yan. Kaya nauso yung hinahaluan ng tawas eh. To increase the quantity. Kaya yung mga magagaling sa shabu, niloloko tayo dito, peki ito. Mas lasang tawas di sa shabu eh. No? Generation. So, pagkatapos tingnan nyo, ang drug cartels na pumapasok sa Pilipinas. Drug cartels ba? Ngayon ba, nung dati yung Mexican Syndicate, di naman pumasok din sa Pilipinas yan eh. Ngayon, nandito ng Mexican Syndicate. And there are other cartels entering the Philippine territory. Ngayon, excuse me again, noong one dati sabi ko, bitayin, nagalit sa akin si Ces Drinon. Sabi niya, bakit ba ito si General Santiago, Benoyos Bilibid, puro patay ang gusto nito. Sabi ko, hindi gusto ay constitutionalist and legalistic ako eh. Because under the Philippine law doon, hindi death sentence. Pero nagde-demo sa akin yung mga parish mother, sabi ko sa mga human rights activists, matutuyo kayo sa akin, bitayin ko yan. Pag hindi ko tinawagan ng presidente na hold, bita yan. Ganit sila sa akin, sabi ko, kung gusto nyo, huwag kayo sa akin mag-demo. Go to Congress. Para walang violation ng batas. Tinanggal ng death sentence. O sabi ko, downgrade lahat from death to life. Di ba? Sabi ko, we follow the law. Kasi alam nyo, ang problema dito sa atin, maglalabas ng batas, ang daming exceptions. Patay ka na. Pag naglagay ka ng exception to the rule, kaya dito kailangan autocratic, Lee Kuan Yew, or follow Widodo. Pag kaya ng batas, walang exception. Dito, Oliver, authorize ka. Sa kanya, authorize ka. Exempted ng tricycle, di ang gulo ng traffic natin. Di ba? Pagka na may exception to the rule, there will be corruption. Kasi, nung nasa isap ako eh, ang kailangan may legitimate, ang daming pupunta sa amin eh. Hinanap buhay pa na kami ng coordinator eh. Dahil mag-i-issue kami mission order, ito, kalokohan na to, i-expose ko sa inyo. Madaling hulihin dito eh. Kasi pagka hindi ka, i-checkin mo sa record ng Armed Forces kung yung baril na i-present, gagawa ng kanya eh, gagawa ng MR. Oh. Yung pala, yung isa, ako na magpapaperma, minsan 2,000 pinapapirma namin. May bayad din pala 2,000 yung pinapapirma, kumikita pala siya. Ha? Yan dito, alam nyo, kung matinig kayong law enforcer, ang daling hulihin lahat yan. Marami nagagalit ngayon sa dami. Ako, hindi na ako nagpa-renew ng aking permit to carry. Pipila ka dyan, walang exception ngayon. And I think that is a solution to the problem. Pero yung sinasabi, hanggang threat ako, yung mga illegal, may dalang baril. Ako suggestion ko, nung araw, alam nyo, nung araw, even the army officers are not allowed to carry firearms pagka off-duty sila. Ngayon lahat may baril eh. Intelligence, nakita mo, yung eskwala nakalabas eh, pero intelligence officer, yung cover. Pero nakalabas yung eskwala. So, nung araw pati kami, pag umuwi kami, wala kaming baril dahil bawal. Ngayon, normal lang dalang baril, pati armalay ka, buhat-buhat, di ba? Sabi ko, kaya sinuggest ko, dapat dito authorized lang. Minsan kami rin permission ng pulis, ano? Sila ng authorized, pati kami PIDEA, bawal kami magdala eh. Pero tama eh. Kontrolin mo, pag nahuli, pulis ka, hindi. Army ka, hindi. Huli ka, iba't kami din ng baril, bawal ka eh. Di ba? Dahil sabi na, may baril yung iba, di hulihin mo, katabi din ng baril, kung mo na counter-check eh, ID.
Oh. Pagka ng unit ka, tawagan mo unit, tao niyo ba ito? Hindi. Huli ka, kulong ka. It's that simple. Pero sinasabi natin na dapat protected tayo, di ba rin tayo na. Kahit namin iba. Sa US nga, ang baril, pwede kang magbaril. Pero magkahiwalay. Yung baril mo, di ba? Nasa compartment. Tama. Oh, pati ang pulis doon, pag maraming bawal dito sa atin. Ano yung sa Amerika pati? Babalikan mo na kung tayo may problema. Dito yung mga mga nagdadrive ng UB Express sa sundalo, pulis sinuhuli eh. You go to America, pag off-duty ang police, they can serve as security ng mga bangko and in uniform. Basta off-duty. May extra income sila. Tama. Dapat dito, bawal, naghahanap buhay na nila. Buti nga, nagdadriver yan, hindi nang-hold up eh, di ba? Oh. Alam mo, maraming batas. Ngayon, ang problema natin dito, when I was PDA chief, we recommended a lot of amendments because napaka-restrictive ng Republic Act 9175 ba yan? Hindi ko na matandaan, matagal na akong wala. Alam niyo bang yung buong term ko, dami-dami na-recommend, puro hearing sa Congress, insulto na right? Walang na-approve naman, walang lumabas kahit isa, ganyan kakapalang amendment ko dito. Na kasi pagka sinundan mo ang batas natin, napaka-restrictive, wala ka nang magagawa. Bawal na lahat, bandang huli. Yung mga anti-terrorism natin, pag nagkamali ka, for every day na ma-detain at nag-error ka pala ng panguhuli, alam yung babayaran nung nakahuli? 500,000, 500,000. Eh, ba't ka pa manguhuli kung magkamali ka? Bayaran mo na, sige po, batay ka na, bahala ka na sa buhay mo. And yung justice system natin ang pakasama. I reach a point na sabi ko, ayoko na manghuli ng mahirap. Pag mahirap, kulong eh. Pag mayaman, RFI. Parang review yung for further investigation. Labas yung mayaman, yung mahirap, pareho ng kaso, nakakulong. So it reached a point na ayoko na, sabi ko, pag-talk ko to, papakawalan ko lahat ng mahirap eh. Nag-believe ako, ganyan eh. Pag kami influential people, talo ka. Kaya ako sabi ko, kaya lang ako malakas noon. Ang sabi ko, tanggalin niyo ako. Kung wala akong blanket authority, no way. And then I resigned because I was made to explain. Sabi ko, why will I explain for doing my job? Ang ginawa ko, dictate ako, irrevocable resignation. Then sabi ko sa tao ko, pagkapirma ko, I'm going home. Sunod yung gamit ko. Wala na, hindi na ako bumalik. Miski iniimbitahan ako para pumunta, ayoko bumalik dyan. No? Si Rambo sir, may katanungan. Rambo. Sir, dalawa lang itatanong ko po. Yung una, Kaya ko ba sagutin? kaya Hindi ba ako sasabi dyan? nabanggit nyo rin po kanina, ano pong paraan ang nakikita ninyo para matuloy na yung mabigyan ng Clemency si Veloso? Una, anong paraan? Pangalawa, naniniwala po ba kayong marami pa pong Mary Jane Veloso sa ngayon? Napakarami. Marami. Ano? Ba't marami? Sa hirap ng ako. Maraming mahirap eh. Ang sabi ko, walang relevance sa mahirap eh. Gutom dito eh. You know the movement of a person from ordinary user to becoming a drug lord? Parang kami sa intelligence, meron kami tinatawag na targeting. Meron kami sa recruitment, we want to recruit somebody for a certain type of job. Titingnan namin. Itong person na to suits the requirement. So, dyan na kami magpupan dyan. Nanapitan ka na namin, kakaibiganin ka na namin. Bandang rin, i-entice ka na namin. Ganyan din sa drugs. Pumasok ko sa marami pa kayo gutom, marami nagugutom. Bigyan mo ng pagkain yan, pag-itikimin mo ng droga yan, kagat yan. Pag kumagat ka na, you know, once you have taken a drug, kaya sabi ko, don't try it. Marijuana is the gateway drugs. Pagka tinestingan ka dyan, masarap pala. Titira ka na, you become addicted. When you become addicted, kailangan mo sustain. Kaya nagkakaroon ng sex for drugs. Maraming babae, because of drugs, eh wala akong pambayad, katawan na lang. Yan ang mga iba, sasabihin, wala akong pambayad, magbenta ka, mag-push ka. When you push,
You have money to support your personal need, and you have extra money to be somebody. Ayan na, lalaki na ng lalaki yan. So sabi ko, solve poverty, but again, that is the problem. Ang dami social problem. Solution sa poverty, OFW. But the social consequences, the social cost, very high. Broken families, addicted children, because hindi na naasikaso ng pamilya. So, yung kay Jane, I gave you 3 ways by which you can be saved. But I see no light at the end of the tunnel. Yung third option, for her to be able to pin down a bigger syndicate. Unang-una, hindi siya papauwi sa akin mag-imbestigahan doon. Tapos, banda ko rin, nakakulong na rin si Sergio, bibitayin na rin si Sergio doon sa Indonesia. Pagka pinapunta mo si Sergio doon, matadagdagan ng pabibitay natin. Dito na lang. At least meron libre pa siya sa death sentence dito. Dali, yung Sergio investigation will lead to, ang kwan dito, para sa akin, itong Jane Biloso case, mabuhay siya o mamatay. Huwag na natin, ang media, with due respect, binibira ito yung to save the life, to save the life. Bakit hindi natin gamitin? That is a negative that we can use for a positive something. I-advocate natin na napaka-peligroso yan. Huwag na kayong pumasok dyan. Diba? That should be the emphasis para sa akin. And unfortunately, sa yung forum din yata yun eh. Kaupo ko yung mga big businessmen. Sa iyo yun. Isang tinanong ko, katabi ko, sabi ko, Sir, yung big three, ano kung sino big three rito? Sila Curtis Lewis, di ba? No, tama. Sa inyo yun eh. Tama. Katabi ko, Sir, sabi ko, ano mo palagay niyo sa sitwasyon ng droga natin? Anong sabi sa akin? Pasensya ka na, hindi ko nagbabasa ng dyan. So who will help the Republic? Sila may pera, sila may capacity. But they do not even read the newspaper. Eh nga na sinagot siya, kumunti ka kumalaglag, PDA chip ako eh. Kumunti ka lumaglag, sabi ko, ito inaasahan ko tutulong. Wala raw siyang alam, walang pakialam. So sabi ko, batatan nyo naman yung malalaki, sabi nyo, tumulong kayo. We do not wait until your members of your family become victims themselves. Okay. Sa CPPNB, yan ang problema namin noon. Sige. Lahat ng pakiusap namin sa negosyante, ayaw kami tulungan. Nung nire-raid, nagsasawa na sila doon sa anong tawag, revolutionary tax. Kumampi na sa amin, kaya bumagsak ang NPA. Pero before that, they won't cover it. Ay napapatabi na nakakapagod parang magbigay. So, pasensya na kayo, nagpaikot-ikot ako. Juby. Yeah, good morning, General. Gusto ko lang pong, ang concern ko lang po yung PDEA chip po ngayon ba? Yung inyo pong pananaw sa ngayon na wala na rin po kayo sa posisyon at yung nasa posisyon po ba ngayon, ay pareho lang po ba na inyong pananaw? At kung hindi po, ano po yung kulang na dapat niyang gawin sa ngayon para ho mabawasan man lang o masolusyonan yung problema natin ngayon sa drugs? Gusto niyo ako magkaroon ng possibility talaga. Ayoko makaroon sa kanya, problema niya yun. When I retired from government, I served government for 46 years. Matanda pa yun dito sa katabi ko. You're, I think, 20 plus ka na. O, 21. Marami pang kakainin bigas dahil ang gobyerno ko sa servisyo sa gobyerno sa 46. Dan may share, bahala sila sa buhay nila. Alam mo, magaling si General Padilla. When he retired as Army Chief, as sa military, sabi niya sa amin, ako, meron na lang ako. Papanoorin ko kayo kung paano kayo maglaro. Magsasaya ako pag tama ginawa niyo. Pag mali, pagka pinagkomentaryo niyo ako, sasabihin ko mali. Tapos na ako eh. Mayroon magsabing magaling siya, magaling ako. Let the people judge the performance of the guy. Na mini-interview naman niyo siya kung anong pananaw niya at kung anong ginagawa niya. It's a problem to judge. Amin, Tom. Isa lang alternatibong narinig dito sa kasalukuyang war against drugs and so on. At yun ay yung legalization.
yung ba ay sa karanasan nyo ay pwede pang pag-aralan o talagang out of the question din yan? Sa ating gobyerno, iba dito, mahirap kasi dito, hanap buhay talaga to eh. Hanap buhay, kagaya sa akin, crazy ang marijuana. Bayad kami ng bayad daw sa nagtitipo. Grass yan eh, it is grass. Pag binunot mo, tutubo yan eh. Hanap buhay ng law enforcement, bunutin natin. Meron ka reward. Saka magagalit siya yung locals. Kami pinagulungan kami ng panin. Ng boulders na nagbubuot. Nagbubunot kami dyan, susunod kami, pinagulungan kami ng native. Ba't yung pinapatay hanap buhay namin? Sa Mindoro, pinagmumura kami. So depende, ang budget, legalization is, merong pros and cons. Because when you go to Netherlands, dito bawal. Alam niya sa Netherlands, bumili daw sa airport, pag bumili ka ng mga souvenirs, among the souvenirs, marijuana lips eh. So sa inyong sagot, pwedeng pag-aralan. Pag-aralan. Oo, kasi yung pag-aaral niyan, pwedeng iba-ibang level na droga. Yung iba pwedeng mas lenient, yung iba talagang mahigpit. Siguro maraming. Ngayon, ang problema sa pag-aralan, ito, suggestion ko, and I hope you will propagate to. I'm a law enforcement officer. I was a law enforcement officer. PDA is a law enforcement unit. Bakit ako gagawa ng study? I was under the Office of the President. They have the capacity. The Office of the President should form its own research body. Tagagawa ng study. Kaming PDEA na operating unit nila, resource people kami. We provide the input to do the studies. My job is to apprehend. Na para sa akin, I do not know if you will agree with that. So bakit ako magugulong ba sa research sir? Mag-aaral ka. You do it for me. Hindi sa law enforcement yung study. Hindi Sila na. Sila na. Kami na lang magpo-provide ng input. Resource people kami. Ito ang experience namin. Tingnan nyo, constitutionality of the act. Sundan nyo, kung pwede, gawin natin. Ay siya pa, no? Bago ko bigay kay Leon. We're parking on the wrong day. Bakit kamo? Sino accountable dito? Bakit nakakalabas itong mga mules na to? Itong mga mahihirap na nagpumilit na makapagtrabaho sa abroad kahit lang may pagkakaperahan ay pala maluloko lang. Bakit di natin tutukan ang immigration, OWA, DOLE, passporting ng DFA? Bakit hindi na imbestigahan itong mga to? Paano na nabigyan itong mga mules na to ng mga passport? Paano nakakalabas sa immigration? Kahit na magaling ang immigration officer natin ngayon, na si Bison, pero yung mafia from within, nandiyan pa rin. Yan ang dapat natin tutukan. Dahil yung mga kababayan natin, mga progresibo, sinasakyan lamang itong issue maliwanag nakita nyo lang. Kundi sa kakulitan ni Noy, na pati si Jono ay nakiusap doon sa Presidente kay Widodo, talagang napatay na. Saka timing din, na yung ating sibiloso ay na-timing doon sa ni Holande, threat ni Holande kay Widodo. Kaya naisama tayo. Tapos tumiming pa yung pagsurrender ni Sergio. Kaya nagkaroon ng alibi, justification na madali lamang. Pero ayon sa aking kaibigan sa Indonesian Embassy, ay alam nila ang history talaga nitong si Veloso. Dahil ito, hindi lang ngayon naman nagbiyahe lang ito May biyahe ito sa ibang bansa. At alam niya na itong mga ganyang klaseng mga operation. Kaya yun ang hindi sinasabi sa atin dito. Kaya huwag tayong basta-basta naniniwala. Tayo mismo sa media ay nagagamit Yun ang maraming problema. Lito, bago kay Leon. Akala ko kasi si Pacquiao ang kaya Anyway, ang tanong ko general, gano'n na katalamak ang drug situation dito? Kasi nung araw, mga siguro 10 years o 5 years ago, 1 in 42 daw user. Ngayon, gano'n na kasi din. Saka may binanggit kayo na kanina, conforme sa presyo ng shampoo dati, 1.5 naging 15. So, it's mahuli. Ngayon ba, gano'n na presyo ng Demanda. Sa kulit. Demanda. Kahit 3 million yan, ibig sabihin, law of supply and demand Pag marami supply, mura.
Makakahuli ka, magmamanufacture ka ng Megalab. Makakahuli ng Megalab. Yung panahon hindi mo nahuli ng magmamanufacture, nasaan yan? Nasaan yung mga na-produce na yan? Sa tabi-tabi lang yan. Saka pag nagre-raid ka ng isang lugar, pagkatapos nire-raid mo, you can report na walang nahuli. Paano hindi mo nire-raid yung may mahuhuli ka? Pero sa media, sabihin mo, nire-raid namin Hindi ba mo kino-question ang pag-raid mo? Ano yung building ang nire-raid mo? Baka nire-raid mo yung wala naman. Wala ka talagang mahuhuli doon. Tapos kung yung nagre-raid mo, kasosyo, patay ka na. Hindi ko sinasabing gano'n na nangyayari, baka lang. Speculative. King. Sir, tanong ko lang, nung kayo nasa dati sa Bucor, yung mga drug lord syndicate, nung sa panahon nyo, walang Shabu laboratory sa loob ng Muntinlupa. Ngayon, nabalita natin nandun, napatunayan, nandun doon pinipick up. Ano ang pwedeng may suggest mo sa gobyerno doon sa mga drug lord na nahatulan na yun lifetime na sila tapos operational pa rin sila Ano pwedeng natin gawin doon? Dalawa option mo dyan. Putin? Ang alam ko dyan, pag pinag-iba-iwala yung sakit ng ulo nila. Pero sa solusyon, ipunin mo. Ginawa sa Israel yan, ang army nagbantay. Pero yung mga ganyan trabaho, hindi mo pwedeng patagalin ay yung mga army. Eventually, yung nagkakaroon ng may tinatawag tayong syndrome. Yung banda kaya, you fall in love with your enemy. Syndrome. Pag pinatagal mo dito, dahil ang problema mo, when it comes to big money, hindi na sa drugs, but specifically for drugs, your biggest problem is keeping honest people honest. Napakahirap ang pera. Miski magkakapatid, nag-aaway dahil sa pera. No? Ako nga, niloko ko yan. Pumirma ko kung nagkakasuhan ako. Pinadala ako ng legal officer ko ng Supreme Court order. Si Rayap, although namatay na si Rayap. So, nirelease ko. Pina-escort ako pa. Yung pala fake yung isinumit na ng legal ko. Pati siya na ako, ako tatangay ako. Tanong ko, iba na pala yung format. Escorted pa. Ang galing na. Yung pala nagbenta pa. O pagkatapos, ang bilibid, tama yung ililipat yung bilibid sa Nebesia. Unang-una may lupa ako. Pero yung personal yun. Pero ang totoo nun, pag inilipat mo, hindi mo kinurik ang sistema mo, patay ka rin yung i-isolate mo yan, i-double press mo yan, pagkatapos siguro mo yung mga tao na yan sa tatrabaho ng patino. May control system yan. Pag hindi nila ginawa yung control system, tapos ka pa rin yan. Kasi dyan, nung time ko, nagpa-counta ka ng preso, sobra preso. Yung pala, may nakikitulong, hindi chinecheck ang lumalabas. Siya pala, papasok, nakikikain pa. Pagkabas, dala yung droga, i-distribute sa labas. Pero pinapakain mo, courier pala. Kaya ang ginawa ko dito sa bagong management, sabi ko sa kanila, pati paglabas. And you know, pagka sa pool, entry ang chinecheck. Paglabas na, wala na. Anywhere you go, except sa factory. Di ba pare? Sa factory, paglabas mo, check-checkin ka sa construction, baka bilbaon ka eh. Pero generally, pag-enter ang mi-check, paglabas wala, even sa bilibid. So paglabas, hindi mo check na bilbaon. Okay, actually, maganda yung ginawa ng Indonesian government Yung mga kriminal nasa island doon. Ngayon may problema tayo sa West Philippine Sea. Bakit natin hindi gawin sa mga islands na yan penitential, di ba? If you remember, si Ping, ako nag-suggest no, you know Jeju Island, yung mga nagbiyahe Korea. Alam niyo ang istorya ng Korea? Lahat ng government official na kurap na convicted binalibag sa Jeju. Disyerto. Chunduan. Ano tawag doon? Basta Exile. Exile. Wala silang magawa. Matatalin mo tayo. Binigyan na Jeju. Kaya ngayon, it is one of the best tourist attractions. Aside from Busan, yung APEC, that's the story of Jeju Island.
Ni-recommend ni Bill yan, daming island dito, ipunin mo yun. Sabi ko, pag ako nung nasa servisyo ko, sana pag tinulong nyo ako, implemented na yun, doon na rin ako. Okay, puntahan din si Leon. No? Leon, at paliwanag mo nga, anong update sa nangyari kay Coast Guard, ano bang position niya? Edward, anong rango sa Coast Guard? Seaman Second Vladimir Eduardo. Ganito po ang istorya nito. Ang mga tiyahin po ng namatay na si Vladimir ay membro ng anti-trap movement. Nung nalaman nilang napatay po ito ng mga sundalo sa Bulan Sursugon, tinawagan po nila ako. At agad-agad tumulong po ang anti-trap movement para makahingi po ng hustisya para sa kamatayan na hindi maganda ni Vladimir. Lumapit po ako kay Doc Eric, nagbigay ng tulong dahil naniniwala ako kailangan ng media support para masutas kung tinatawag namin hindi magandang kamatayan, magandang kamag-anak na si Vladimir. Napunta po kami sa libing ni Vladimir sa tulong po ni Doc Eric. Marami yung kasamang media, nandito po yung iba. At binuberan po nila yung libing ni Vladimir. Lumabas po ito sa Channel 4 at sa mga ibang radio na kasama namin. Nabalitaan po namin ulit na medyo yung mga witnesses ay natakot. Imbis na sumulong, lalong matras. Kaya sabi ko kay Doc Eric, humingi tayo ng suporta sa ating mga kapatid sa media para bigyan ng pansin at makatulong na rin para po mabigyan natin ng hustisya si Vladimir. Ngayon po, alam natin na dalawang importanteng bagay ang nasa isip ko ngayon. Alam niyo na po na ngayon ay Labor Day, yung mga kasamahan namin sa labor ay nandulo na po sa kalsada at ako po hinihintay nila. Ngunit mas mahalaga po sa akin yung buhay na inutang ng mga sundalo na dapat sila ang nagpoproteksyon sa ating mga kaumbayan. Kaya ipapasa ko na po ang mikropono sa pinsan at kapatid ni Vladimir para masabi nila kung ano pa yung mga tungkol dito sa mga sa kaso ito. Gandang araw po. Ako po yung kapatid ni Vladimir. Ako po yung nagdala sa kapatid ko sa ospital. Nung nabaril po siya. Lakasan mo konti yung voice mo para mapakinggan. Nung nabaril po yung kapatid ko, ako po yung nagdala sa ospital. Tapos sa kamay po na bawian ng buhay yung kapatid ko. Kaya sobrang sakit po nang nangyari. Minsan pag naisip yung mga nangyari na yun, gusto ko na lang magdala. Kaya sobrang sakit. Nung nakapagpasakit pa lalo, yung mga militar, binabantayan po yung mga witness namin. Takot na takot po yung witness namin. Tapos yung mga investigador po sa Bicol, sa sobrang tagal po nilang gumalaw, yung ibang witness po namin, pumunta na dito sa Manila, nagtago na yung iba. Tapos yung iba po, sobrang takot na talaga sila. Si Christian Nacion po, yung isang witness namin, yung barkada ni Kuya, pinadalahan ng death threat ng mga militar. Pero agad namang umaksyon yung mga polis. Pinasundo ka agad yung Christian Nacion doon sa bahay niya para maitago, maproteksyonan din. Tapos may nakuha po kaming balita na pagkatapos daw ng shooting doon sa Paraiso, may dalawang militar po na bumalik doon. Kinuha po yung dalawang basyon ng bala. Pero nakita naman po ito ng waiter doon sa disco bar at itinuro kung sino kumuha ng bala, ng basyon ng bala. Lumabas na din po yung, tsaka yung isang makapagtataka po naman sa amin, bakit
inabot ng 13 days bago ilabas ng mga militar yung 3 pang militar na sangkot dun sa insidente. Tsaka yung tatlong baril din na dala nun, bakit 13 days bago nila ilabas? Pwedeng pinalitan na nila yung baril. Ano nung mangyari dun sa ballistic tsaka sa paraffin test? Wala na yun. Kung pinalitan yung baril, parang niloloko lang nila kami. Tsaka yung dalawang po, yung kapitan, yung may-ari po nung disco bar na yun, parang pinapatras niya na po yung yung mga witness niya, yung mga waiter po, dun sa paration niya. Hi, my name is Bianca Cabello Jakes. I'm a cousin of Vladimir Eduardo. I'd really like to ask for the media's help because we've resorted and exhausted to all avenues on trying to appeal to the witnesses. But I understand they've been threatened with their own lives, and what they saw was a testament on how afraid they should be. But we're really appealing to the media to just shed some light on this matter because we really need as much help as possible. We're also asking for the NBI and the CIDU to conduct a parallel investigation on this matter, just so that the pace of the case can hasten. As you can imagine, sobrang stressful po nangyayari sa family namin because my cousin just completed his training as a Coast Guard 2 years ago, and their mother just passed away from cancer 4 years ago. So we're just trying to recover. We just ask for the complete cooperation of the Philippine Army because we have so many unanswered questions, especially as to why the commanding officer, First Lieutenant John Anthony B. Garcia, was relocated. So siya po yung nag-surrender ng 9 suspects nung una. Pero alam po niya na 12 sila eh. So why did he only surrender 9? When the next commanding officer stepped in, he surrendered, he surrendered another 3. But why did the Army allow John Anthony B. Garcia to be relocated when he is also part of the investigation? So we ask for the Army to perhaps cooperate and maybe just ask for the cooperation of John Anthony B. Garcia. Sa mga witnesses, alam ko po na mga takot kayo, pero kailangan po namin talaga ng tulong nyo. We've appealed to the NBI to provide a witness protection program, and handa po kami bigay ng handa po kami magbigay ng pabuya kung sino man ang makapagtuturo doon sa bumalik sa kapatid ko. Okay, Leon. Palitin mo lang yung yung panawagan ng mga bata na bibigay yun ng pabuya kung sino man ang makakapag-pinpoint kung sino pumatay sa kapatid ni Sir Duarte.
Ang anti-traffic movement po ay sumulat na kay Secretary at sa kay Director ng NBI. At ang balita po ay as of today, inaksyon na po ni Secretary de Lima at ang NBI po ay kikilos na sa isang parallel investigation. Tulad po nung sinabi namin, ang mga witnesses po ay takot. Kaya sinabi po sa amin ni Secretary de Lima, handa silang magbigay sa mga witnesses ng protection through the Witness Protection Program na ino-offer ng DOJ. Kaya pupunta po kami sa Bulan Sorsogon, kasama po ang kapatid, hindi dahil sa pabuya, kundi dahil sa isa sa ating mga advocacy, ipaglaban po ang karapatan ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na po ang karapatan ng buhay. Kaya pwede po kayo magtanong sa kanila kung humingi po kami ng tulong sa inyo para mai-expose natin sa media po para yung mga tao na doon ng tulong-tulong para iwas-pas medyo maglalambot sila. Dahil kung walang support ang media, itutuloy nila ang whitewashing dito. Pwede nung sila sumagot sa mga tanong niya. Tanong ko lang. Tama. Chairman Mike, si Bishop, tapos si President Lakay. Thank you. Bago lahat, happy birthday mo na, Eric. Ano yung pinakamalapit na motive sa tingin ninyo ng pamilya nyo na kung bakit ito pinatay? Pangalawa siguro, Leo, related ba ito doon sa crusade mo? Doon sa anti-trapo movement o kung ano? Siguro yung una mo na pakasagot, anong motive sa tingin nyo ng family? Bakit pinatay ito? Ganito kasi yan, bibigyan mo ng brief tapos sisiguro na. Nagitan to sa loob ng disco bar. At nung lumabas na si Vladimir, ito'y di umano'y pinagkulungan ng pinatay. So may plano na pagpatay. Kaya ang sinasabi nga namin, ang pulis, ang gusto nilang isang homicide kasi mali yung nakuha nilang investigation report Mali Pero may mga nagsasabi ng witness na ang pagpatay dito ay plano pagkatapos ng alitan. Hindi naman siya kumanta ng My Way. So anong plano? Anong dahilan? Yung kapatid, anong nakikita niyong malalim na dahilan para awayin at patayin? May sabi-sabi po na dahil daw po sa babae. Pero posible po yun. Dahil may asawa po yung kuya ko. Mahal na mahal niya po yung asawa ko. Asawa niya. Kaya po yung ano ba asawa mo? Hindi nga, sabi nga sa kapatid niya, kayo naman, relax lang kayo. So hindi political motivation. Kasi walang kinalaman sa trabaho, no? Walang kinalaman. Walang inuman So kung babae, may aral yan. Huwag tayong mga babae. Bakit? Dahilan. President Lakay. Huwag na tuloy sa akin. Bishop. Ay, siguro maganda yung diba? Lumabas na. Kami personal sa broadcast. Lang, nagtatang si Bishop, yes. Saan pwedeng makontak yung halimbawa? Pag nanawagan sa broadcast, may bibigyan ng pabot. Kasi, yun, tama yun. Segundo ang dapat gawin pa mo na sa local na radio. Doon yung bulagain na tutulong kayo at magbibigay ng buyak sa mga tutulong sa pagkakasal natin. Tama yan. Doon pagpukin nyo sa radio, sa local radio, na magsasalita kayo nun at sasabihin nyo bibigyan makiusap kayo kapag nandun pa rin yung mga dapat ikangay managot sa krimen. Meron ba? Dito sa Manila, maigong namin sa mga mabigyan sa amin ng telephone namin, telephone ninyo, para at least pag nanawagan ko sabi bigay namin yung telephone namin sa kayo natawagan. Yung katulad po na sinabi sa kanina, meron po kami nakaka-in press conference sa gagawin sa Bicol. Kaya po kami nabiyahe para humihirin ang tulong sa local media doon. Hindi namin alam kung ano magiging resulta nito, pero most likely, magiging positive ang resulta. At mabulabog natin yung nagtulong-tulong para iwaitwas at patigilin ang bunganga ng mga witnesses para magsalita. Katulad ng sinabi ko, napurkan na po ni Secretary de Lima ang pagkilos ng NBI para sa isang parallel investigation. Ang siguradong kikilos dito ay NBI ng GASP. Kaya pupunta rin po ako tumawin ng NBI.
Si Lakay. Yung ba mga witnesses, in-apply naman sa witness protection program? Biglang matras lang yung witness. Dati meron biglang naglaho para mula. At sabi ng hepe ng police, kausapin nyo ulit sila. Kaya yun ang ewan ko dahil sila nagdoon, sinabi lang nila sa amin to. May dalawa pa po yung witness doon. Okay, nasama na yung dalawa. Kasama po ng kapatid ko na sa Paraiso. Nasaan sila ngayon? Yung mga witnesses? Nasa Bilon din po. Nandun po sila sa Bilon pa rin po. Meron katanungan din si Raymar Mansilungan. Please clarify your offer if I end up getting demands for the bounty from the people. Should not be specific yung magtuturo, should be willing to testify. Tama yun. Good question. Ano comment mo? Sila yun na lang, Leon. Kaya nga po ako sasama dahil meron ng doctor yung pamilya sa possible witness. Para mag-motivate naman kung talagang totoo naman yung nakita niya o dahil lang sa pera. Kasi kung hindi totoo, sa dulo, magiging malabo rin ang yun isa sa mga namin pagtulong. Sisiguraduhin namin na talagang totoo yung sinasabi niya. Dahil pag nabalitaan ng mga tao dito sa bulan, mga bigang magsulputan, napakaraming witness at iba-ibang pensyon. Isa po yun sa ipapalimay namin. Okay, issue from RJ Capellana of Warren. Meron ka naman ng GB. Coast Guard. Po ba sa Paraiso Disco Club, wala mo bang doon CCTV para makita yung sitwasyon ng pagpatay sa kanila? Wala po. Wala. Bantay lang ako dagas. Kasi security guard, kami po yung bantay sa dagas. Sigurado po ba kayo na kami po talaga yung nakapatay sa kanila? Opo. Salamat po. Okay, Sir RJ. Thank you, sir. Di ba pahabol sana, Tol, dali lang. Sorry, gusto ko lang kasi wala kayang, hindi ba related sa drugs to? Kasi alam bakit, Coast Guard itong utol mo, ang Bicol at saka Visayas, magkadugtong lang yan. Diyan ang daanan ng maraming syndicate ng drugs. Ay, baka nagdududa na ito kalaban ng sindikato. Hindi protector, kalaban ng sindikato. This has nothing to do with anything deeper. It doesn't stem from anything deep. Because in Paraiso Disco House, marami na pong insidente na nangyari involving the soldiers. Parang naghahari-harian sila doon. Actually, not even in Paraiso itself, the whole of Sorsogon. And they committed so many crimes, pero alam niyo po sa bansa natin, walang magiging hustisya pag walang pera. So people there have very little means. They don't have the means to hire a lawyer, to go to court, to endure the whole process. So the victims don't get justice. So hopefully my cousin and what happened to him can be a voice to all of the victims that have been traumatized and killed by all the soldiers there in Sorsogon. Okay, thank you. Thank you, President Lakay. Lakay, thank you. Okay, let's hear from RJ Capellana. Pumunta po ako rito para bumati lang sana Okay lang. maligayang kaarawan ko. Thank you. Kasabay ng inyong pagdiriwang ay nagdiriwang din po ngayon ang buong mundo dahil ngayon po ay pandaigdigang araw ng paggawa. At dito sa ating bansa ay nagbibigay pugay po ang United Filipino Consumers and Commuters kasama po yung Water for All Refund movement sa lahat ng mga dakilang manggagawang Pilipino na hanggang ngayon ay nakikibaka para sa katarungan, kalayahang pangkabuhayan at kasama na rin po rito yung pakikibaka ng mga manggagawa sa issue ng mga public utilities. Bagamat nagkaroon po tayo ng tagumpay nitong nakarang linggo sa usapin po ng tubig ay naideklara na po ang Manila Water bilang isang pampublikong pasilidad. Yan po ay isang malinaw na tagumpay na kung hindi po dahil sa tulong ni Eric at ng mga iba pang mga narito at mga ibang mga kasama sa media ay hindi po mangyayari itong pagkadeklara na ito.
Subalit kasabay ng deklarasyon na yan, kagad po na lumiham o gumawa ng isang sulat sa Department of Finance ang grupo ng mga Ayala at sinisingal nila po ang gobyerno natin ng 79 billion pesos. Napakalaking pera po nito. Sabi nila kung ayaw magbayad ng mga water consumers o kung ayaw tayong payagan ng MWSS ay 79 billion ang dapat bayaran bilang sovereign guarantee na sinasabi ng Manila Water. Ang sagot po ng Water for All Fund Movement at ng UFCC dyan, yan po ay isang maliwanag na pinapakita yung tahasang relasyon ng Palasyo ng Malacanang at ng mga water companies na ito. Alam naman po natin na si Secretary Almendras ay dating presidente ng Manila Water. At alam din naman natin kung anong relasyon ni Secretary Del Rosario na ngayon po ay Department of Foreign Affairs. Ano po? At isa pa po ay nariyan din po si Secretary Rogelio Singson na dating Pangulo ng Maynilad. At ang Maynilad ay nagsabit na rin po ng mahigit sa 4 na bilyong piso bilang sovereign guarantee na sinisingil nila sa national government. Ibig sabihin kung ayaw magbayad ng mga taga Metro Manila, Rizal at ilang bahagi ng probinsya ng Cavite ay sisingilin po sa mga taga Visayas, taga Mindanao as far as itong mga kababayan nating mga Bicolano, mga Ilocano na hindi naman gumagamit ng tubig dito sa Metro Manila. Kayo po, tayong lahat po ay kukunin sa national budget yan, sa national fund. Kaya ganito po ka-agresibo, ganito po katindi yung isinasangkalang nitong mga oligarchs na ito. Kaya wag niyo pong bitawan ang issue na ito sapagkat ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino. Kaya panahon na po para ang issue ng public utilities ay muli pong makuha natin ng taong bayan dahil pera po natin ito. Yung sinasabing 79 billion at yung sinasabing 4 billion, kulang pa po yan sa over collections o sa tinatawag nating advance collections na ginawa nila since 1997. May utang pa po, mahigit sa 10 bilyong piso ang Ayala kahit bayaran pa siya ng pambansang gobyerno. Ulitin ko po, kahit mabayaran siya ng 79 billion, may utang pa ho sila sa atin. Kaya wala hong karapatan ang mga korporasyon na ito, ang mga oligarchs na ito, na lokohin ang pambansang gobyerno at magpakatuta ang pambansang gobyerno dito sa mga oligarchs na ito. At malapit na po ang eleksyon. Sigurado po, itong mga korporasyon na ito, ang siya ring magpopondo sa mga darating na mga presidential candidates. Kaya bantayan niyo po ang inyong mga napupusuhang mga presidential candidates. Saan sila magsosource out ng kanilang financial fund? At ang tanong, bakit tahimik yung ating mga po yung mga presidential balls nito sa issue ng Meralco? Bakit tahimik sila sa issue ng Maynilad? Bakit tahimik sila sa issue ng Manila Water? Bakit tahimik sila sa issue ng Telcos? Bakit tahimik sila sa issue ng NLEX, ng SLEX at mga bago pang mga nagsulputang mga PPP projects? At ngayon, pinipigil pa ni Pinoy ang resignation ni Secretary ng Department of Energy, no? Siya pa mismo pumipigil. Ang masasabi lang namin, dito sa pagpigil na ito, malinaw na ito ay senyales ng gobyernong ito. At yung mga nakaraang mga gobyerno ay panay ang mano sa mga oligarchs na ito. Magandang umaga at maligayang kaarawan, Kyrie. Salamat po. Thank you, RJ. Okay. At yan, balik tayo sa'yo. Ayan po. Sige, yun sa'yo. Meron kang activity ngayon, di ba? Nananawagan po ako sa media na pakisubaybayan po nyo kami mamaya. Kami po'y magsasaluhan nung sinatawag namin Occupy España, Day for Day People Power. Actually yun, nagsisimula na eh. Ang gusto lang namin pakita sa pamahalaan, yung third force ay nag-integrate na po. Sama-sama po kami ngayon. Ang tawag po namin sa grupo namin,
ay recent 44 coalition. Kaya baka mabigla ho kayo na nakikita nyo yung dating imahiwalay ng mga grupo ay nagsasama-sama ngayong araw na to para tapusin mo ulit yung naudlot na people power sa EDSA nung nakaraang February. Kaya punta po kayo doon ngayon. 2 araw po kami mag-i-stay sa Welcome Rotonda para kalampagin po ang ating pamahalaan. Dahil ngayon po ay Labor Day, pero ang mga manggagawa, ang i-issue nila hindi lang sweldo, kundi system change na kasama po ang recent 44. Ngayon din yung masasaksihan na merong isang malaking coalition na sumama sa rally ng mga manggagawa dahil gusto lang po namin ipakita na nag-integrate na po kami para lumakas po ang pwersa at para makita po ni Pinoy na ang tinatawanan niyang sinasabi nila watak-watak na oposisyon na nasa labas ng gobyerno ay nagsasama-sama na sa pamamagitan po ng recent 44 coalition. Pakita-kita po tayo, ibinibita po namin kayo, magkakaroon po ng on-site press conference mamayang alas 2 mismo sa Welcome Rotonda. Kung may tanong po kayo sa akin, pwede po sa akin. Father. Yeah, number 1, happy birthday. Ating dakilang Professor Dr. Eric. At ikalawa, siyempre, ating inspirasyon, wala kang magagawa sa ngayon, kundi isama sa prayer ang inyong kapatid. Meron kaming radio station sa Gubat, Sorsogon. Pwede nating pick up doon. Alam mo ba yan? Gubat sa radio. Sige, mag-coordinate po ako sa inyo mamaya para... Sige. Kasama kami sa ganang katarungan. Pero akin lang punto, wag na i-broadcast yung pabuya. Kung meron na assurance sa DOJ ng witness protection, doon na lang natin tutukan. Tama na yung dalawa, okay na magsimula natin. Protektahan na yan. It's only dalawa lang po yung star witness na posible, but they're not agreeing to act as witness. Okay, sama natin sa support natin. At with that, wala na ibang question? Tungkol naman kay yung bang sa probinsya operation ng Luwam, kasama rin ba ito dito sa bagong resolution? May mga private company na gumagawa sa, for example, Laguna under the regulatory Ayala rin ba? So, encompassing ba yung ganang resolution? Alam niyo po, bago pa po pumutok yung return rate-based determination, kami ay nagsubmit na po sa Korte Suprema para maging klaro na itong usapin ng public utility. So, lahat po ng may kaugnayan dun sa resolution na inilabas, desisyon na nilabas noong 2003 ng Korte Suprema ay magiging applicable yan. Inunahan yan ng kuryente. Applicable sa kuryente, bakit hindi magiging applicable sa mga ibang mga public utilities? So, doon sinasabi na hindi po pwede na lumagpas ng 12% on return on investment itong mga kapitalista na ito. Pero lumalabas na lagpas sila dyan. Opo. 40%, minsan 500%, no? So, sobra-sobra ho talaga. At sa ngayon, dahil nadeklara na ang Manila Water, dapat ang Commission on Audit ay pwede na niyang pasukin ang Manila Water para tignan ng mga libro nito. Yun po yung positibo. At pagdating naman po sa mga probinsya, bantayan din po natin itong mga local water utilities nito. Dahil ginagapang na po ito sa mga ibang mga pangalan lamang. Pero yung mga kapitalista niyan ay iisang grupo lamang. Ano po? Baguio, Davao, Cebu, yung Subic, matagal na ho yan Ano po? Etong Laguna, yung Iloilo, yung malalaking mga syudad, yung mga inuuna nila. Ano po? At dapat bantayan ho natin yan. Salamat. Maglilinaw lang RJ, yung nabanggit mo 79 billion na sinisunod sa gobyerno ng Manila Water. Para sa akin.
Ito po yung yung kikitain daw ng Manila Water na mawawala sa kanila. Ano po? So kinakailangan na raw dahil wala na yung corporate income tax. Saan ka naman nakakita kung gaano kagarapal ang mga ito? Nagkaroon sila ng income tax holiday, and then sa panahon ng income tax holiday, kumukolekta ng corporate income tax. Tapos hanggang ngayon, nagpatuloy yan mula 2013 hanggang 2015. Ang tanong nga sa MWSS, paano nyo ba kinumpute yung 2 pesos and 77 centavos na refund o na nabawas sa per cubic meter? Ano ba ang basis? Ni hanggang ngayon ay hindi yung pinapakita sa publiko paano ito kinumpute. So, ang ibig sabihin, mula dun sa 8 pesos na original na gustong maging taas singil ng Manila Water, ang pinag-usapan lang na reduction ay 2 pesos and 77 centavos. Corporate income tax lang yan. How about the environmental charges? How about the other advanced collections? Daang bilyon na po yan. So, mukhang inihiligaw tayo ng mismong MWSS doon lamang sa popular na issue. Kaya saan nyo ho, baka dito sa State of the Nation, ibanggitin ito at ipagmalaki ni Pangulong Pinoy, na sa kanyang administrasyon, naging public utility yung parang gano'n, po. So, wag po tayo magpaligaw. Salamat po. Okay, wala na tayong time at magkakaroon tayo ng photo para kay Mr. Duarte, At like to thank everyone, lalo na sa mga sumusuporta sa ating forum. Maraming salamat sa inyo. At pagbigyan lang natin ng konting photo session itong pamilya ng Duarte. Okay, thank you, RJ. Sir, thank you. Happy birthday. Photo session kayo. We are very happy.